Hello, hello, hello. Good morning po sa lahat. Naririnig po ba ako? Clear po ba? So, anim na tayo sa loob. Hintayin lang natin yung iba. Hello, good morning. Naririnig po ba tayo? Clear po ba? Pa-thumbs up naman kung yes sa mga nakakarinig. Start tayo siguro mga 10:05. Habol na lang yung mga iba pagka may hahabol pa.
Kumain na ba kayo? Nakakain na bang lahat? Okay, so 10:05 na, start na tayo. So continuation lang din naman to ng mga nakaraan. So nasa 7 na tayo. Mute lang po muna. So pang 7 na to, last actually bali 8 hours siya. Last day na natin bukas. So yung mga ano diyan, last na natin bukas yung session natin. So ano nga ba yung mga naging ano kahapon ni Carl? So pasadahan lang natin ng mabilis. So na-cover niya yung sa heat stroke kahapon nga. Yun yung last na topic niya. So ano nga ba yung ito? So nabanggit niya doon yung mga ways kahapon ni Carl para hindi nga ma-heat stroke. So emphasize lang natin kung ano yung mga kailangan gawin pagka na-experience natin itong mga to. So unang-una doon, nasabi niya kahapon doon sa video na plinay niya is avoid drinking alcohol and sugar na mga drinks. Mute lang po, mute. Mga bagong pasok. And nabanggit niya rin na kapag nasa mainit nga, of course magsilong tayo, maghanap tayo ng masisilungan. Huwag magbababad ng matagal sa ilalim ng araw nga. So pagka ganun, gumamit tayo ng fans din, mga electric fan daw sabi niya. And maglagay rin daw tayo ng mga basa or wet towel around sa ano natin sa leeg. So ayun, and pinaka-importante daw doon is avoid dehydration nga sabi niya. So inom tayo ng at least 8 glasses ng tubig araw-araw. So alam niyo ba na kapag kapag nauhaw tayo, so pagka nakaramdam tayo ng uhaw, ibig sabihin lang pala noon is dehydrated na tayo. So ayun yung iwasan natin. And in addition to this, importante na malaman natin kung ano nga ba dito sa dalawa, yung na-experience natin or yung katrabaho natin. Kung heat exhaustion nga ba or heat stroke. So importante na malaman itong mga to yung naka-flash sa screen, yung mga symptoms niya. Ang iniiwasan kasi natin dito ay ang na-experience na pala nila is heat stroke, pero yung ginawa nating assessment sa kanila is kala natin yung nasa left side yung heat exhaustion pa lang. So imbis na idalhin mo na sa medical emergency sa mga hospital, so ang ginawa mo is pinunta mo lang dito. Wait lang, i-ano ko lang. Ayan. So ang ginawa natin is pinunta lang natin dito sa knowing na hindi siya heat stroke. So yun yung importante, alam natin dapat kung heat stroke na siya or heat exhaustion. So yun. Pwede niyo yung screenshot to for your future reference to. Okay, so moving forward, ayun, mapapasadahan din pala natin yung mga bicyclist safety. So sino-sino dito yung mga nagbabike papasok sa trabaho?
Or kung hindi nagbabike, yung mga nagmomotor. Yan. Kung hindi ka naman nagmomotor, kung naka-wheels ka, so applicable din lahat sa ito. Sana may mapulot tayo dito. Play ko lang yung video. So nasa 2 minutes lang siya. At panoorin natin. Paano ba i-play ito? Ayun. Play. Wait lang, hindi ko ma-play. Wait, ganun. So nagkakaroon lang tayo ng technical difficulties. Hindi ko ma-play yung video. Ganun. Wait lang. Baka malilin pag-share ko. Napanood yung video. Naririnig ba yung audio na kanina? Parang hindi, ano? Anyway, yun yung ano niya. So, ano-ano ba yung mga tips for sharing road doon sa mga cyclists? Nakita natin doon kanina, iti-treat daw natin yung mga bicycle na very slow. So, doon sa video kanina kung napapansin nyo, yung sasakyan sa likod niya, hindi niya parang nirespect niya yung nasa harap niya since slow nga siya. So, ganun din yung mga naka-wheels diyan, huwag yung bubusinahan din. Intindihin natin. So, giving cyclists the right of way in situation that call for it. So, kung mapapansin natin sa video kanina, doon sa may crossing, so nag-give way yung nasa left, yung papunta sa right, kasi nga mas nauna siyang nakarating yung bike doon sa crossing. So kung di ako nagkakamali, ganun yung right of way, kung sino yung nauna doon sa crossing, sa yung unang papasok din. So avoid tailgating. So ayun, kita naman sa video kanina, okay naman siya nung sa before ng before ng crossing, okay siya. Pero nung nung naka-cross na sila, may space na yung sa bicycle, yung mga nagbabike diyan, so huwag niyo kakainin din yung lane ng mga pang vehicles talaga. Yung mga mabibigat, yung mga hindi bike. So may lane tayo for that. Mga pag nababike ka doon ka sa right. So allowing cyclists additional time to move through intersection. So importante 'yan. Ang sinasabi lang dito is huwag pairalin yung init ng ulo kapag nagda-drive. So tips when riding your bicycles naman to work. Ayun. Riders should ride 2 to 3 feet away from the curb to be more visible to vehicles. So sabi niya, nasa 2 to 3 feet ka lang pala dapat sa gilid para nakikita ka nung nasa likod mo sa side mirror nila. So hindi yung pwedeng nasa gitna ka ng kalsada. So at least 2 to 3 feet mula sa gilid. As a driver of bicycle or motor vehicle, it is helpful to make eye contact with other drivers. So, yung eye contact dito, hindi naman yung exaggerated na pag may nakita kang ano,
nakikipag-eye contact ka hanggang sa mag-pass through na kayo. So, pag kailangan lang. Parang communication na rin kasi yun kung sino yung mauna doon sa lane or paano. Parang pakiramdaman na lang din. So, do not wear headphones. Siyempre, importante yan. Para aware ka sa paligid mo, naririnig mo yung mga busina or kung may kailangang emergency na daraan sa'yo. So, relying on helmet isn't going to help you stay safe in every scenario. So, following safety guidelines comprehensively will. So, hindi pala yung ibig sabihin na naka-helmet ka, nagbabike, so safe ka na. Mali yung ganong thinking. Ang mag-save pa rin sa'yo is yung guidelines kung paano mo siya naintindihan at kung paano mo siya ina-apply. So, installing lights on your bicycle, of course, kailangan yan, lalo pag kagabi. Okay, so workshop. Siguro iyan natin to. I-skip na natin. Okay, hazard. Dito na tayo magtungo sa hazard, identification, risk assessment, and determining controls or HIRAD-DC or HIRAD-C. So, malalaman natin kung ano nga ba ito mamaya sa mga susunod na mga slides. Okay, so ang objective natin for today or doon sa topic na yun is participants will be able to perform risk assessment evaluation and recommended measures for control. So hindi lang pala tayo nandito para makinig lang. So mag-aano rin tayo, magbibigay tayo ng assessment doon sa mga certain scenarios mamaya. So makikita natin kung ano-ano nga ba itong mga to, makipag-evaluate tayo at magkapag-recommend ng mga measures of control. So yun yung expect natin sa session natin today. Okay, so una, recognizing and identifying hazards. Ano nga ba yung hazard? So nabanggit nito nung mga nakaraan sa module 2, nabanggit na I think si Miss Jude yung nakabanggit dito, ang naka-cover up, kung ano-ano nga ba yung nasa module 2, parang papasadaan lang ulit natin. So ano-ano nga ba yun yung nabanggit niya doon, yung mga hazards, kung ano yung mga panganib, kung ano-ano yung mga klase nito, yung acceleration to fall, mga biohazards, mga chemical reactions, so electrical and so on and so forth. So nabanggit na yun ni Miss Jude ng mga nakaraan. And kung ano nga ba yung definition ng safety, saka kung ano yung harm. So 5 hazard areas or ang ano na nga is MIPS or MIPS. So ano nga ba yung MIPS? So nandito sa ano natin is materials, environment, equipment, people, and safety. So ano-ano nga ba yung mga agents or saan mo nga ba makukuha itong mga hazards na to? So dito sa middle, ito yung sa materials, objects. Number 2, machines, equipment, hand tools, buildings, structures, chemical substances, conveying transport equipment or vehicles. 7, human, animal, plants, or mga biological. 8, prime movers, and lastly, distribution system. And dito naman sa right, ito yung mga 13 hazards na types nila. 1 is acceleration of fall or acceleration or fall, biohazards, chemical reactions. Number 4, electrical, ergonometrics. So napaka-common nito yung ergonometrics na to, lalo sa mga nasa office. So yung pag-upo pa lang pala natin is prone na tayo sa hazard na to. Yung sa ergonometrics na to. 6, explosive and explosions, flammability and fires, temperature, mechanical hazards. Number 10, pressure. 11, high radiations, toxics, and noise and vibration. So sa noise and vibration, exposed dito yung mga natin, yung mga kasamahan natin sa operation, lalo doon sa nag-ooperate sa BM. So sila yung exposed sa napakaingay na environment. So malalaman naman natin mamaya kung ano yung mga ginagawa natin para malesen or hindi natin maano yung damage nun kahit na napakaingay. So dito, malalaman na natin dito kung ano yung pag-identify kung paano. So dito sa picture, kung makikita nyo, paper manufacturing siya kasi may mga rolyo nga. Ayan, so una dito, recognized by the industry, sabi niya. So ano nga ba ibig sabihin niyan? So yan yung first step sa pag-identify ng hazard.
ito yung simple lang na pag-recognize. Kumbaga, ito yung pagiging observant mo. Diyan pumapasok yung pagiging observant mo. Kung aware ka sa mga surroundings mo, ayan. So, uh, ano siya, kung paano ka mag-pay attention do sa process. So, dapat alam mo rin kung ano yung mga bigay or ano yung madudulot sa'yo ng yung mga equipment na hawak mo. So, napaka-importante nun. Okay, dito naman sa pangalawa, ayun, inherent to process dito pala, i-add ko lang. So, inherent to process. So, ito yung ano, yung parang pinaka-ano niya, kung ano yung common na makukuha mong hazard dito. Since nasa role yung ayan, so pwede ka maipit dyan kung hindi ka aware. Dito naman sa recognized by the employer, kung mapapansin nyo, weakness of the organization, sabi niya. So, dito pumapasok yung ano, kasi minsan as employees, may mga nakikita na tayo na mali. So, since ano tayo, parang yung ano natin, yung care natin, hindi pa ganun kataas. Like may nakita ka ng mali, imbis na i-communicate mo sa mga supervisors mo, sa BH, ayan, so hinahayaan lang natin. So yun yung parang weakness ng organization kasi ano siya, vital siya kung paano nila i-identify tsaka i-address sa management. So nandiyan yung ano yung parang pake, yung gano'n. So hindi naman lahat may pake. So pag nakita nila, hindi na nila nire-report. Para sasabihin nila, wala naman ako mapapala dyan, so hindi ko na i-report. So mali yun. So pag may nakita kayong mali or ayun nga, hindi tama dun sa ano nyo, sa working environment, so marapat lang na i-share nyo or i-address nyo sa mga boss. So and lastly, common sense. So ito common sense na napaka-powerful nito kung meron ka nito. So I hope lahat tayo meron yan. So ito yung minsan magliligtas sa atin. Like ito yung ano, papasok dito yung mararamdaman mo siya kung may mali. Parang kung may mararamdaman ka mali, most likely may mali talaga. So, yun yung papasok yung instinct natin. Okay? So, marapat lang or ayun, ganun din. Parang ano sila, interconnected din naman. Okay, so ayun, common sense dito. Kunwari, yung nasa picture nga, basa na siya, dadaanan mo pa, tapos wala ka pang safety shoes. Pero dito, buti na lang may safety shoes ha. So, dun ko papasok yung ano natin, common sense. So, number 2, ito, since ano power distribution yung environment niya, so prone siya sa pagkakuryente. So, yun yung risk na maano niya talaga, na talaga nandun na sa kanya. Dito naman sa pangalawa, recognized by the employer. So, makikita mo dito, pagkakaano ko dito, pagka wala siguro yung mga boss, tingnan mo yung bag niya. Hindi naman ganyan dapat yung bag. Nag-overload na siya. So, di ba dapat yung mga toy nasa loob? Imbis na hindi niya na iano, imbis na mag-declutter siguro siya, tanggalin yung mga hindi kailangan. Bakit ganyan yung ginawa niya? So, may mga ganyan tayong mga kasamaan for sure. So, kumbaga nag-shortcut sila. Imbis na ayusin na lang yung nasa loob ng bag nila, alisin yung mga nga, nabanggit natin, decluttering. So, sige, lagay ko na lang lahat yan. Okay lang naman yan. Wala naman si boss, wala naman si SIC, mga ganun. So, common sense, live yan, ba't mo pa hawakan? Hazard identification dito naman sa clinic or health services. So, of course, prone sila. Prone sila sa mga virus. Yan, sa pangalawa naman, recognized by the employer. So, ayun, kung makikita nyo, nag-i-inject siya or nasa work siya. So, crucial yung trabaho niya. May hawak siyang pang-inject. Tapos nagsa-cellphone pa siya. So, sino dyan yung mga ganyan? Yung nasa operation, nagsa-cellphone pa. So, kung mapapansin nyo, at sa pag-audit ko, may mga iba na na talagang implemented yung no cellphone allowed habang nasa operation. So, tingin ko sa 50 na branches natin nasa 5 yung ganitong pamamalakad. So may makikita ka pa sa operation minsan, nag-ooperate, nag-cellphone, pagka meron ding iba nag-sort, nagbabantay, nag-cellphone, mga ganyan. So may mga iba pa nga pupunta sa CR, mag-cellphone. So yun sana yung baguhin natin. Kung ano yung pina-implement ng branch nyo, siyempre papasun din natin. At the end of the day, ano lang din naman yung safety lang din natin yung inaalala natin.
kung may tatawag naman sa inyo, for sure naman, pag sinurrender nyo yung cellphone nyo sa office, yung tao dun sa office, for sure, iaano naman sa inyo. Pag may tumawag, sasabihin naman sa inyo, hindi naman yung wala silang pakialam. So common sense ulit dito sa baba, alam mo na lesson, sa ano mo pa, iti-take mo pa, yung mga ganon. Okay, so yun yung ano natin, yung pag-identify sa mga hazard. Proceed na tayo dito sa when to perform hazard identification. So kailan nga ba? Syempre daily or routinely, araw-araw yan dapat. So nag-ano ka, nag-check ka lagi kung safe ba yung ano mo, yung working environment mo. Of course, kung hindi, ayun nabagit kanina, kailangan mong erase o i-address sa mga boss. For example nito siguro sa pag-checklist ng mga equipment, 'di ba araw-araw siya, hindi lang naman kapag ka MWF, 'di ba? Hindi lang din naman tuwing TTH o hindi lang din naman kapag ka trip mo lang. Part na 'yun ng buhay natin as an operator. So araw-araw ka nag-checklist. Para saan, 'di ba? Para sa safety mo at sa safety ng mga kasamahan mo. So iwasan natin na nag-checklist ka nga pero pattern yung pag-checklist mo. So iwasan niyo 'yon. Dapat talagang thoroughly yung pag-checklist niyo. And hindi lang naman doon na-apply to, syempre sa lahat. Kahit nasa office, syempre check mo yung environment mo kung okay or hindi. So yun. So in short, daily siya. Okay, so video ulit to. Play ko lang. Sana ma-play ko. Oh, naku po. Bakit hindi ko siya ma-play? Wait lang ha, i-ano ko lang. Hindi ko alam kung bakit hindi na-play. Wait lang. Siguro stop screen ko ulit. Ano kaya? So okay pa ba? Okay pa ba? Nakikinig ba? May nakukuha ba? Ayun. Ayun, okay. So, kinig saglit lang to, mga 1 minute lang ata to or 2 minutes. So, medyo medyo funny yung video, pero may mapupulot kayo dito for sure. At yung mga iba diyan makaka-relate kasi ganun sila or ganun din ako. So, yun. Pwedeng ganun tayo lahat dito eh. So, makaka-relate tayo dito, panoorin niyo. Play ko lang ulit. Nako, pinost ko pa kasi nawala tuloy ulit. Aha. Yun. Nag-argue silang dalawa ng boss. Boss saka yung foreman siguro to. Uy.
Okay, so napanood yung video? Di ba nakakatuwa, nakakainis. So ano yung nangyari nung una, nag-argue nga yung boss sa yung siguro foreman yon regarding sa deadline. So ang nangyari, nag-argue sila to the point na nagdo-drive na sila, naiwan pa yung ulo nila doon sa scene. So ang isasabi lang doon, nag-drive ka na pero yung isip mo nandun pa rin sa pag-argue nyo. Ang nangyari, nagkabanggaan sila, buti na lang hindi naman namatay yung boss. After noon, nung pumasok na si boss, pumunta sa kabilang warehouse siguro, nakita niya yung dalawa na nagtatrabaho maayos. So sinungitan niya. So yun, nakaka-relate na iba doon kapag may problema, nadadala sa trabaho. So after noon, tama, nung na-report siguro nung nung secretary niya na nag-sales nga sila or tumaas yung sales nila, yung utak nga naman niya nandun na naman sa sales. So yung utak niya nasa naman, yun sa sales nga. To the point na napahamak din yung mga pasaway ng mga operator, 'di ba? Patong-patong sa kamagitan ng ganun, common sense, 'di ba? Ba't mo gagawin 'yon? So ayun, ang nangyari, patong-patong sila, damay-damay na. So sino yung diyan, yung ganon, yung minsan may problema dinadala sa trabaho. Hindi siya nagpo-focus. So ayun, yun yung natin. So sana may napulot kayo doon. So ano nga ba yung when to perform hazard identification? So nabanggit kanina, routinely or all the time, day in, day out. Proactively, purposely identify and documents first step in assessment. Best to be done by workers directly involved in the job. So kung sino-sino yung mga directly na involved, so dapat sila yung talaga, hindi yung tropa mo o yung supplier mo. So dapat ikaw lang din. Magsisimula yung safety. Sabi nga doon sa mga previous na sessions, nagsisimula yung safety sa'yo, sa sarili mo. So existing information about hazards and find the hazards. So yun yung natin kung kailan tayo magpe-perform ng identification or hazard identification. So existing information about workplace hazard. Okay, so unang-una dyan is work instruction and procedures. So ito na yung mga nag-exist na hazard dun sa trabaho natin. So pagpasok mo sa trabaho, of course may ka na dyan, expose ka na agad sa hazard. So una dyan yung work instruction and procedure. So ito lang naman yung yung mga documented na mga outline or mga specific tasks or mga proseso sa trabaho natin. So SDS, ito yung sa safety data sheets yung nabanggit kahapon ni Carl. So ito yung natin, yung nagpo-provide ito ng detailed information about doon sa properties or kung ano man yung hinahandle natin. Kung chemical man yan or operate or heavy equipment, yung mga ganyan. So nag-include lang naman sila na yung mga information about the hazards. Tapos kung paano nyo i-handle yung emergency in case nga na nandyan. So WEM, ito yung workplace environment. So ito yung ito yung pag-monitor ng work environment nyo sa mga iba-ibang factors like kung sa atin, yung mga noise, ganyan, yung temperature, so prone tayo sa ganyan, sa warehouse, kung ano yung condition or yung condition na pwede maka-impact dun sa mga kasama natin sa trabaho. Okay, so last or hindi siya last, APE, tingin ko ito yung yung annual physical exam na ginagawa yearly. They provide APE. So ginagawa natin yan kada yearly. So accident reports, near miss reports. So ito yung ito yung mga government agencies na nag-aano sa atin, nag-audit. Just like pwede rin sa amin mga auditor. So kami yung nag-aano yan, kami yung nag-i-inspect and kung compliance ba yung mga branches
no sa pagdating sa mga safety and regulations. And reports from insurer, government agencies, and consultant. So ito naman yung yung kung nagkakandak ba tayo ng mga training programs. So diyan papasok yan kung in case na maimbestiga tayo. Ayan, doon sa others naman, ito yung ito yung mga trainings and programs, mga workshops, ganyan. Yung tipong 'di ba yung company natin is nag-i-invest sa atin para sa mga trainings. So, ang part din natin is gawin natin na maayos o i-apply natin na maayos yung mga natutunan natin. Okay, so find the hazards, watch out for the changes in hazard and lapses in controls. So, daily checklist. So, nabanggit kanina yan, araw-araw yan. Safety inspection using checklist, highlighting items to look for. So, naka-design yung mga checklist natin na madali mo siyang hanapin, isa-isa. So, kailangan mo rin i-mention hindi mo rin pwedeng gawing pattern, yung nabanggit natin kanina, na pinapattern mo lang yung checklist mo kahit hindi mo siya chine-check talaga. So, kailangan i-check mo maigi yung mga chine-checklist natin. So, job hazard analysis. Ito yung yung pagbe-breakdown ng trabaho para makita mo kung ano yung mga ano yung mga pwede mo pang i-implement na mga controls. So, PPA or pre-project assessment. So, ito yung bago ka magsimula sa trabaho or new project siguro, kailangan mong alamin kung ano ba yung gagawin mo. Hindi yung basta papasok ka na agad. So, i-assess mo siya kung crucial ba o hindi. Okay, so regular safety audits. Yan, ginagawa natin lagi yan. Siyempre, para malaman din natin kung ano yung mga pwede pang improve sa mga existing na mga procedures natin. So, review natin, ano ba yung risks? Sabi dito, yung risk daw is yung product ng hazard tsaka exposure. So, pag pinag-multiply mo sila, meron ka ng risk. So, ang tanong kapag tinanggal mo ba isa dito, may risk ka pa rin. So, kapag inalis mo na dito yung isa, like inalis mo yung hazard, may exposure lang, syempre wala nang risk. Kung inalis mo naman yung exposure, may hazard, of course wala na ring risk. Kasi andun lang siya eh. Hindi ka naman na-expose eh. So, ganyan lang. Mamaya makikita natin kung paano mag-compute ng kung gaano yung risk sa mga natin. Pero hindi na tayo mag-focus doon. Parang papasadahan na lang natin. So, may video ulit. I-play ko lang ulit. I think last na to na video. So 10:37 pwede ba? Okay, so ano yung yun? Ano yung masasabi dito sa video? Anyone?
Pwede mag-share. Pakinggan natin mula sa kainta, si Tim. Pwede mo yung video, Tim? O hindi? Hindi, nagtatrabaho siya. Kaya ano na lang, kay Sauyo, kay Tonyo. Ano yung nakita mo doon, Tonyo? Ano yung masasabi mo doon sa video? Pwede ka mag-unmute, Tonyo. Ano yung masasabi mo doon sa doon sa ginawa nung lalaki na may makita? Sige, Tonyo. Kung artista. So, naging pasaway siya, no? Alam niya nang mali yung dadaanan niya. Gusto pa rin niya subukan. Okay? Salamat doon, Tonyo. Kaya na naman tayo kay Caloocan, kay Sunny. May masasabi sa Sunny sa video. Okay, salamat doon, Sunny. So, ayun, yun yung nakita natin kanina. May parang may butas. So, gusto pa rin niyang daanan yung makipot. Nakita niya nang walang hawakan yung dadaanan niya. Hindi pa rin niya alam kung matibay. So, gusto niyang daanan. So, ang nakakatawa lang, sinukat pa niya yung wrist. So, nakita niya na napakalaki. Gusto pa rin niya subukan. So, minsan ganun ganun din ako. So, yun yung natin, kaya tayo nag-aano dito na sa orientation para iwasan yung mga ganung scenario. Like, wag kang pupunta sa shortcut. So kailangan mong talaga. May ginawa na nadaanan doon sa dulo. Since malayo siya, bakit hindi niya pupuntahan? Kasi unang-una malayo. Kahit safe siya, mas inano niya yung katamaran niya. So yun yung iiwasan natin. So ano yung likelihood na mangyayari sa kanya kapag dumaan siya doon sa maling daan kanina? Of course, 9 siguro 10 yun, 10/10, di ba? Sigurado mahulog siya doon. Kasi nga makipot, tas walang hawakan, hindi pa rin niya alam kung matibay yung dadaanan niya. So sige, pagpalagyan natin mga 9/10. Pag sinuwerte siya, makakadaan siya doon. So yung severity nun, ano sa tingin niyo kung yung magiging cost sa kanya or magiging effect sa kanya? Pag nahulog siya doon, ano yung matatamo niya? Mabubuhay kaya siya doon or matitsugi siya? Siguro swerte siya pag nabuhay siya doon sa ganong kataas. Okay? So iwasan natin yung mag-take ng mga shortcuts. So step 1 in risk assessment, determine what are the chances, likelihood, ayun yung nabanggit natin kanina, that the accident will happen and how bad or severity could the harm be if the accident did happen. So yung nasabi natin kanina, yung likelihood nun for sure mga 9/10. Mahulog siya. Severity noon for sure 10/10 or major. Pwedeng mabuhay siya, siya ng mga major na mga injury or worse, mamatay siya. So yun yung iniwasan natin dito. So items that should be considered when determining the severity of the harm, injuries / illness that could result from the accident. So magnitude or size, quantity inherent, characteristics of the agents of injuries that could contact or expose worker if there are no existing controls. So if there are no existing controls, sabi niya. So legal obligation of the company harm to the company's image, process, and processes. So siguro masingin natin dito yung nangyari sa Sauyo. So everyone naman dito siguro aware na yung nangyari sa Sauyo, yung unfortunate na accident na nangyari. So kung alam nyo lang na kapag may nangyaring gano'n, may mga multa na pwede nating kaharapin. Lalo't kapag hindi tayo nag-comply dun sa mga kinukumply sa atin ni Dole. Katulad nitong ginagawa natin ngayon, itong 8 hours na to, kaya natin ginagawa is, unang-una, sa safety natin, pangalawa, compliance na rin sa Dole. So para maiwasan yung mga yung mga ganung nangyari, pag may mangyari man, at least nag-comply tayo. And mabawasan din yung mga multa na pwedeng harapin ng company. So severity of the harm may differ from the company's procedure. So sabi niya 1, minor,
2 moderate hanggang sa 5 major. So ito yung mga ano niya, ito yung mga example niya. Sabi nga pagka major, so makakaranas ka lang ng temporary discomfort. Pag moderate, ayan, non-critical body part can still perform tasks. So na-damage ka pero makapag-ano ka pa rin naman. So significant, ito yung temporary disability or need to modify any part of the work. So ma-disable ka ng panandalian lang pero makapagtrabaho ka pa rin naman. So serious, ito na yung loss of body part, function, ability can affect people outside the work. So hindi ka lang makakapagtrabaho pag hindi ka rin makakapag yung apektado rin yung pang-araw-araw na buhay mo kahit wala ka sa trabaho. Tulad nito katulad nung kapag naputulan ka, ayan. So pumapasok na sa serious 'yon. So major, ito yung chronic illness, permanent disability, reduced ability to do previous work, death, major violation of mandatory legal obligation. So ito yung pinaka-iniiwasan natin na wag naman sana tayong umabot dito sa 4 and 5, sa serious and major. So napaka-importante ito yung buti nga may ganitong pamamalakad or inaano si Dole. At least man lang aware tayo kung ano-ano yung mga kailangan nating isaalang-alang pagdating sa trabaho. So items that need to be included in determining likelihood of the accident. Of course, yung level of exposure mo. So pangalawa, may physical and environmental exposure, existing safety measures or existing controls that limit the exposure. So kung nasaan ka, kung ano yung level ng exposure mo, kung malapit ka ba, kung malayo doon sa object. Sa BM, kunwari, kung malapit ka ba sa BM, nabanggit ni Miss Joy ng mga nakaraan, mas expose yung mga malalapit sa BM. Siyempre, yung mga BMO. So potential known deviation or variation of the materials, equipment, environment, people, system work patterns, anticipated work requirements. So routine and non-routine activities, safety, culture, human behavior, records of near misses, and capabilities, experience, and training level, conditions of infrastructure and equipment and materials that at the workplace. So dito po pasok yung doon sa mga nabanggit din ng mga previous na session, yung hierarchy of controls. Yun yung nabanggit noon, yung elimination, substitution, kung engineering controls, makikita natin mamaya yon kung ano-ano nga ba yung mga yon. Matatakal ulit natin kahit natakal na siya ng mga nakaraan. So sinasabi lang dito, iba-iba ng kung ano yung magiging akma na gawin natin pagka na-encounter natin yung mga hazard na to. So pwede tayo mag-conduct ng mga trainings. Ayan. Siyempre, mas yung dito sa safety culture. So, siyempre, mas yung mga nakapag-conduct ng training kaysa dun sa mga likelihood of the accident may differ from company's procedure. So, okay, so unlikely, sabi nga dito, kapag guaranteed to contact exposure to the hazard at any time. So remote naman, ito yung likelihood, yung kanina yung severity, kung gaano siya kalala. Ito naman likelihood kung gaano siya ka-posibleng mangyari doon sa tao. So pangalawa, remote, predominantly engineering controls which are difficult to bypass. Combination of controls with high level of conformance to safety. So ito yung mga yung mga permits. Ay hindi, yung ayun. Combination of controls with high level which are difficult to bypass. Ano nga ba yung mga mga difficult to bypass sa pagdating sa safety sa EFI? Mamaya makikita natin kung ano yung mga yan. So possible, predominantly administrative controls prone to lapses, shortcuts, distractions. So ito yung mga yung magiging pasaway natin. So kung andyan na yung mga nyo, ayan, sabi niya kanina, nag-create ka ng shortcuts. So probable, insufficient controls, evidence, unsafe act, and unsafe condition. So ito na yung mga wala talagang may controls nga sila pero insufficient, kulang. Sa likely naman, of course, wala talagang control
na ginagawa. For example, siguro kung paano for example, imagine niyo yung mga operator natin is hindi siya nag-undergo sa training. So most likely or likely talaga na makakapag-ano sila ng mga accidents. Imagine niyo hindi sila dumaan sa tamang assessment. Ayan. Hindi sila gumamit ng training plan. Sinabak na agad sila. So most likely or dito tayo lagi sa number 5. So buti na lang may mga trainings tayo na ginagawa para hindi tayo dumating sa ganung point. Assess the risk of a hazard by evaluating the risk is acceptable or not. Okay. So acceptable risk that has been reduced to a level that can be tolerated by the organization having regard to its legal obligation and its own OHS policy. Unacceptable risk. So ito yung mga acceptable pa kanina, hindi siya ganun kalala. So unacceptable risk that cannot be tolerated and has to be reduced by providing controls additional additional control. So ito na yung mga yung mga talagang mga malalala na kailangan talaga mag-provide ng mga control, yung hindi pwedeng okay na yan yung mga ganun. So kailangan mo talagang mag-isip kung ano yung mga controls na pwedeng gawin doon sa mga particular na mga risk na maano natin. So bilisan na lang natin since 10 minutes na lang, medyo marami pa to. So acceptable or unacceptable, this is the second step of the risk assessment. Ayun, yung likelihood, multiply mo daw sa severity, yun yung risk score. So kung nakita natin kanina, may may corresponding na numbers. Hindi na natin dinaalamin yon, pero papasadaan na lang natin. I mean, naalam na natin pero hindi natin mag-focus doon. So no universally accepted methodology. Each company can develop their own procedure. Refer to the latest HSM procedure. So, ayun, pwede pala tayong gumawa ng procedures kung ano applicable sa atin. So, for this training, ito yung niya. Yan yung yung pag-compute doon sa kanina, doon sa risk score. So, ganyan lang naman siya. May corresponding nga na numbers kung 5 high na siya, kung 1 low. So, likelihood, unlikely to likely. So, severity, nabanggit kanina, from minor to major. Major, ito na yung pagkamatay or mga talaga, madi-disable ka na dyan. So, hindi na rin natin itatackle to. So, hindi naman tayo dito. Pero ganyan siya. Ito yung niya, yung likelihood daw saka severity. So, pagka 5 yung yung severity mo, tapos yung likelihood niya is 5 din. So, 25 score. So, unacceptable na siya. Sabi. So, from 6 to 25, high risk na siya. So, unacceptable na siya. So, yun yung mga inaano natin. Kaya gumagawa tayo ng mga iba-ibang mga controls. So, exercise, what is the risk possible accident? So, ayan. Iano lang natin daw. Mabilis lang naman. So, acceptable or not acceptable. So, dito, how bad is the harm severity score? Siguro nito, kung mapapansin nyo, nasugatan lang siya dito, parang paper cuts lang. So, what is the chances of accident? So, pagpalagay natin, since marami siyang hawak na papel, like, yung trabaho niya siguro is ganyan. So, yung yung likelihood niya for sure nasa siguro, nasa 5. Or kung hindi naman, siguro probable, yan, 4 to 5. So yung severity niya, of course yung severity nito hindi naman ganun kalala. Parang gas-gas lang, so minor. So ganun lang, i-multiply mo lang yung yung 5 tsaka yung 1. So yung risk nito is 5. So ano ba yung 5 sabi niya kanina? Ayan, so nasa low risk lang siya. So ganun lang siya. So dito naman sa right side, ito nasa tawag dito. Basta may motor to. So yung likelihood na mangyari for dito, siguro pagpalagyan natin nasa siya, nasa 4 to 5. Kasi nga unang-una walang guard. So kung titingnan niyo sa atin, sa BM natin, 'di ba may ganito rin tayo do sa may needle. So 'di ba may guard na 'yon mga ginawa. So yun yung engineering controls na ginawa natin para ma-lessen yung mga ganito. So balik tayo dito, yung likelihood siguro nito since wala siyang guard,
tapos nakapasok pa doon, siguro 5. Yung severity nito, tingin nyo, major or minor or serious? Ayun, sabi ni Carl, serious, tama. So, nasa serious na siya since maano na siya. Medyo grabe na to. Hindi naman siya major, hindi naman siguro siya mamamatay dyan. Okay, so ganoon lang naman kasimple yung pag-compute ng doon nung risk. So, ganyan din naman. Yan yung mga example, hindi na natin ano yun yan. Ito naman, overexertion on resulting to back pains. So, ayan, ganyan din. Skip na natin itong mga to. Okay, dito. Pwede itong injured due to fall of person. So, how bad is the harm severity score? What is the chance of an accident dito? So, dito siguro low siya. So, yung likelihood siguro is 1. Yung likelihood niya, yung severity naman siguro is 1 din. How about dito sa kanan? Ayan. So, nag-take shortcut na naman siya. Imbis na i-stretch niya yung ito. Or siguro mag-ano siya ng kasama para may tagahawak siya. Or siguro wag niya na sanang gawin tong hagdan, mag-ano na siya na mas mahaba. Yung likelihood siguro nito pagpaling natin mga sa 4. Yung severity, pag nahulog siya siguro mga serious. So, multiply mo na naman 4 tsaka 4. So, 16 yung ano niya. So, ganoon lang naman siya yung pag natin. So, dito naman determining controls. Ito yung sabi natin kanina, yung ano-ano ba yung mga controls na pwede nating i-apply sa trabaho natin. So ito yung hierarchy of control. So unang-una diyan is yung elimination. Ito yung pag-eliminate doon sa hazard para hindi ka na expose. So substitution naman, imbis na ito yung gamitin mo, papalitan mo siya ng mas safe. Engineering controls naman, nabanggit kanina, just like yung BM, example natin yung BM, yung sa needle, imagine mo kung wala yun. So prone siya na maipit ka doon. So yung ginawa natin sa EFI, naglagay tayo ng guardings doon sa BM natin. So administrative controls, ito na yung mga ito yung yung mga procedure na ginagawa natin. Mga checklist, yung mga ganyan para maiwasan. Tapos lastly, yung PPE. So mapapansin nyo, ito yung mga PPEs, yung mga ginagamit natin sa trabaho, yung mask, yung mga gloves yan. So kung mapapansin niyo siya, pinakababa yung PPE. So parang siya yung pinaka-least na effective. So pagdating sa hierarchy of controls, yun yung lagi isipin natin. So mag-start kayo sa elimination. So yun yung unang-una yung gustong gawin. Kapag nasa hazard kayo, isipin niyo muna kung pwede niyo siya bang eliminate. Kung hindi, pwede ba siyang i-substitute? Kung hindi, engineering controls, administrative controls, ang pinaka-last PPE lagi. So, ganun yung niya. So, naka-design siya from most effective to least effective. So, dito sa elimination, ito yung niya, parang illustration niya na pag-eliminate. So, ayun, i-eliminate mo lang yung hazard. So, maano ka na. Magiging na yung risk mo. Malilesen na or as in mawawala siya. Ayun. So dito naman ito medyo lang to. So ito pagdating dito daw dito sa tatlong to, ano yung pwede mong i-remove? Yung pag-perform ng loto or lock-out, tag-out, pag-prepare sa area, or do the hot work, yung pag-hot work mo. Of course, hindi mo na pwedeng eliminate yung loto, yung lock out, tag out. Hindi mo na pwedeng eliminate yung preparation sa area. Ang pwede mong eliminate daw yung pag mo ng hot work. Ayan, so pwede mo siyang eliminate. Dito naman sa isa, get pieces, cut, grinder, assemble parts, or yung box. So ano yung pwede mong i-remove dito? Pwede mo bang i-remove yung box? Pwede mo bang i-remove yung yung kukunin mo yung mga peraso? Or yung pwede mo bang i-remove yung assemble parts? Siyempre hindi. Ang pwede mong i-remove daw dito para ma-lessen mo yung hazard is yung pagka-cut ng grinder.
So, yun yung elimination. Dito naman tayo sa substitution. So, yun nabanggit kanina, i-substitute mo lang siya kung ano yung pwede mong palitan. Ayan, so substitute mo. Ayun, ang nangyari, from this risky, ayan, nasa high siya, high risk. So, pagpalagay natin, inano niya yung, nag-substitute siya. Doon sa example kanina, yung yung pag-akyat ng tao sa hagdan. So, imbis na umakyat siya doon sa hagdan, gamit na lang siya ng for example, kukuha ka ng bunga ng mangga. Imbis na unutusan ka, umakyat ng puno, mag-cut or kumuha ng bumbilya or maglagay ng bumbilya, magpalit ng bumbilya na lang. So, imbis na gagamit ka ng hagdan, pwede mo siyang eliminate by using yung panungkit, yung mga ganon. So, ganon lang naman siya. So, may risk pa rin, pero na-lessen na siya. Ayun. So, substitution with less hazardous materials. Ito, gumamit siya ng muriatic. Instead na gumamit ng muriatic, gumamit na lang siya ng mas safe na onte. Gumamit siya siguro ng ganito, toilet urinal cleaner. Or kung hindi, tubig na lang. So, pwede na siya. Na-less mo na o nag-substitute ka lang, nakatipid ka pa. So, mas safe pa. Pero hindi natin sinasabi na pwede mong gawin to lagi. So, parang lang siya, example lang siya. So, engineering administrative, ayan, ito yung ililess mo daw yung exposure or contact. Example dyan, yung sa BM na. So, naglalagay sila ng railings. Pangalawa, yung sa dun sa mismong, sample nito yung, ayun, sa shielding, naglalagay sila ng shielding doon sa BM natin. So, imbis na expose ka dyan sa 8 hours mo na trabaho sa BM, malilesen siya kasi nilalagay nga sila nung soundproofing ba yung tawag doon. So, yun. Yun yung ginagawa ng company natin bilang nila sa, yung administrative controls nila. So, ganyan din. Lilas mo lang yung niya. Okay, so sa PPE naman, hindi pwedeng lang, basta PPE lang. So, dapat appropriate siya, dapat safe talaga siya. Ayan, doon sa mask, ito yung natin i-implement natin to pagdating sa operation. Yan yung mga klase ng mga gloves. Ayan, iba-iba. So, PPE must be fitted and worn properly. So, dito sa pagsuot ng mask, hindi pwedeng nasa baba yung alam niyo na yan. Dito naman sa, earplugs. So, kung mapapansin nyo, nasa loob talaga siya. May proper way na paglagay dito eh. Hindi lang siya basta isusuksok mo lang. Wala na ako ng video pero, ganyan dapat yung itsura niya. So, nasa loob talaga yung niya. Naka best fit for best protection talaga. Hindi yung ganyan lang nasa labas. Okay, so ito yung standard. N95 din sa mask natin. Pero ito, module to ng TIPCO hindi sa EFI to. Pero ginagamit lang natin pang sa atin. Pwede naman natin gamitin yung module na to pang-orient sa atin. So, exercise, determine the control of the unacceptable risk identified in module 4, exercise 1. Slide mo ba? Okay, last na part na. Mga na lang exercise number 2. So yung mga susunod na exercises, i-discuss na nung next na speaker bukas. So ito mabilisan na lang, last part. What are the controls na pwedeng gawin dito? Dito sa picture. So yung risk dito, cuts due to contact with sharp edge of the object machine. So first, can you remove the hazard from your process? Yes or no? Tama, no. So sa number 2 naman, if not, can you use something less hazardous in your process? Yes or no? Tama si Carl. So no siya. So sa number 3 naman, if not, can you put engineering controls that will isolate the hazard or stop people from contacting the hazard? Yes or no? Thumbs up or thumbs down? Sa mga may video dyan. Ano yung sabi niya ni Caloocan Boy? Okay, so yes siya. So tama kayo. So maglalagay ka, yun yung again, yung i-mention ko ulit yung sa natin sa BM. So mapapansin yung may guarding siya doon. So na-lessen na yung yung exposure mo. Of course may risk pa rin pero hindi na siya ganoon ka So number 4, can you implement administrative control to prevent people from coming into contact with the hazard? Pwedeng yes, pwedeng no.
Nasa tao na yun eh. So lastly, do you need to provide protective equipment for your workers to wear when dealing with the hazard? Siyempre, pagka may ano na, pagka may, ito lang yung pinag-usapan natin ha, kung may guardings na to, may engineering control na, pwede siguro hindi na. So, doon pumapasok yung hierarchy. So, na ano mo na tong 3, so pwede ka nang hindi pumunta dito. So, ganun siya. Ganun siya nag-work. Dito naman, what are the controls naman dito? Ayun, yung controls dito siguro, ito, yung gloves. So, nasa PPE siya. Eh, nasa 5 siya. Sagot dito, no, 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 tapos 5 PPE. Dito naman, what are the controls? Ayun. First, can you remove the hazard from your process? Hindi, syempre ito yung mga box, ito yung mga bubuhatin mo. Unang-una, ito yung mga ano dito, yung mga boxes, yung hazard diyan. So if not, can you use something less hazardous? Siguro hindi. Okay? So hindi mo na pwedeng palitan to ng plastic siguro yung mga box na yan. So if not, can you put engineering controls that will isolate? Yes or no? Okay, so ito yung ginamit niya. Gumamit siya nung, ano tawag ito? Ano tawag ito? Parang pushcart. So yun. So gumamit siya dyan ng engineering controls. So can you implement an administrative control to prevent people from coming into contact? Ayun, pwedeng yes or no pa rin. Nasa ano na natin yun. Pero yun nga, yun yung pinaka-importante dito, yung sa engineering control. And lastly, PPE. Ayun, gumamit pa rin siya na, ano, ng PPE kasi hindi lang naman ito yung ginagawa niya. Yung PPE dito, yung ano, tama ba yung ano, yung vest? Ayun, so safety vest pa rin. Hindi lang dito specifically, but cost dito sa buong ano nila, operation nila. So, ayun, I think last na to na example. Dito naman sa pag-welding, ayan, yung ginawa lang naman dito is injured from fire. Ayun. So, nagano siya ng PPE. Tapos, gumamit siya ng administrative control. Ito siguro yung mga sa hotworks. Okay, so importante yun yung hotworks yung mga kasama natin. Hotworks, ano pa ba yung mga yun? Elevated, tapos confined spaces kapag naglilinis sa mga conveyor, yan. Conveyor or mga, sa conveyor pit, ayun. So, kailangan mong gumamit ng confined spaces. So gagawin nyo. Elevated naman kapag umakyat kayo above 6 feet. Hotworks naman kapag nagtrabaho kayo na may pwedeng maging prone sa fire outside ng motor pool. So yun yung mga administrative controls natin. Ito na yung pinakalas, yung what are the controls dito. Nabanggit natin kanina. First, can you remove the hazard from your process? So, ano ba yung hazard dito? Yung hagdan, tama ba? Yung hagdan, no? Yung hagdan yung hazard dito. So, pwede mo ba siyang i-remove? Yes or no? Sino nagsasabing yes? Pampilo, yes or no? Pwede mo bang i-remove yung hazard dito? Yung hazard dito is yung hagdan. Okay, nag-yes. Si ano naman, si Onyok, yes or no? Yes or no? Yes. Last example na to Yung mga di sumasagot, tatawagin ko sa isa mamaya. Yes. Yung ano ko, pagpapag-recite natin, i-ano nila yung i-enumerate nila yung 5 hierarchy of controls pag hindi sila sumagot. So yes or no to sa last, sa number 1. Okay, so nakalista na kung sino-sino sila. Ayun. Okay, so sagutin na natin. For me, yes, tama. Tama si Pampi, sabi niya yes, tama rin si Onyok, yes. So pwede mo siyang i-remove, i-remove na siya. Instead na umakyat ka pa dyan, o why not gumamit ka na lang na mas mahabang ganito. Ayan. So hindi naman ito sinasabing applicable sa lahat pwedeng, ayun, kung ano lang yung pinakasimple. So start tayo sa elimination. Bis na mag-ano ka pa, eliminate mo na. So ayun, yun lang po yung ano ko, yung part ko. So bukas, i-discuss na to ni Mr. Kiano. So attend ulit kayo, 10 alas 10. So last na natin bukas, pang 8 na to, since 8 hours lang naman siya. So I hope may natutunan tayo, may napulot kahit papano, at para maging safe tayo sa trabaho natin. Hindi lang tayo, kahit yung mga kasama natin. At makauwi tayo ng maayos sa mga bahay natin na safe. Kompleto yung mga body parts natin, walang mga tinatamong mga sakit. So yun. Yun na naman din yung ano natin.
yung gusto natin sa bawat isa. So any questions po or any violent reactions or comments or suggestion? So bilang tayo 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so okay na po. So picture taking na lang po siguro bilang part ng drill natin. So bukas attend kayo ulit ha, alas 10. So last na yun, last na yun na ano natin, orientation. Ang mag-ano si Mr. Keanu Texon ng Pasay. Okay, so picture taking na po. Sino yung pwedeng mag-ano diyan, mag-picture? Si ano na lang, si Shane na lang. Siya yung mag-picture. Ayun, si Kyle daw na lang, Kyle. Ayun, si Kyle na lang daw. Okay, so on na natin yung camera natin. Okay, so 1, 2, 3, smile. Okay, yung favorite na post ng AFI. So heart, 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 heart. 5, 4, 3, 2, smile. Ayun oh, ganda na yung ano ah. Ganda lang ginawa ni Onyok oh. Okay na kayo? Okay. Thank you. Thank you po. Thank you, thank you. See you ulit bukas.